Ngayon sa campsite ng mga bata. Yan, samahan niyo ko guys. Ikukwento ko sa inyo ang aming adventure papunta sa lugar na ito. Ayan, grabe. Isang di makakalimutang karanasan upang makarating sa lugar na ito. Tapos, yung Apurawan medyo walang signal doon at medyo bulubundukin. Mag-overnight kami doon. Kasi mag-aalauna na nang umalis ako sa aming bahay. Nagpahatid ako ng tricycle papunta sa aming meeting place kung saan ako sasakay sa four wheels kasama ang ibang mga nanay. At umalis kami bandang 2:00. Habang kami ay nagbabiyahe, umulan. At napadaan kami sa isang napakagandang tanawin. Kami ay bumaba muna at nag-picture taking muna. Ang ganda. Wow, ganda. Ang ganda. Ano yan dyan? Manaog ta, manaog. Ganda. Purawan. Ako tayo. Yan na ba yung Apurawan? Ganda. Picture din sila, oh. Lumapahinto talaga dito, no? Yung mo ba doon, oh? May pa ganyan, oh. Parang ano na, yating, ano. Ganda. Maganda sa birong. Birong. Stop over para mag-picture taking. Ano, kaganda kasi ng view, kaya napatigil. Yan. Gusto lang pagka, no? Ano ng bahay sa tabing dagat dito. Yan, ang ganda. Pagising mo yan, ang mababa. Disco. Yan, ito yung daanan papunta doon sa aming pupuntahan na lugar sa Apurawan. Ang ganda. Ganda ng view. Walang magpagklaseng tubig. Yan. Dikit niya sa tabi mo. Dalawang. At pagkatapos namin kumuha ng mga picture sa lugar na yon, ay nagpatuloy kami sa aming biyahe. Ano nga ba yung layunin namin, bakit kami pupunta sa campsite na ito? Nakaraang 2 weeks ay pinadala namin ang mga anak namin para sa youth camp na ito. Isang buwan siyang mananatili sa camp. Ngunit ngayon, 2 weeks na sila, kailangan nilang mag-decide kung sila ba ay tutuloy. Kaya kami pumunta, surprise namin ang aming mga anak. Ano na ba yung mangyayari sa kanila? Tutuloy ba sila o hindi? Ayan, habang kami ay nagbabiyahe, hindi namin alam yung eksaktong lugar. Ang pupuntahan namin ay hindi kilalang lugar. Marami kaming napagtanungan pero hindi nila alam. Ang tawag sa lugar na ito ay Sitio Sinlutan. Hindi siya kilala sa lugar na ito. Kaya ang guide namin ay inantay namin dahil nahuli sila. At napakahirap ng lugar na ito dahil walang signal. Kaya nahirapan kami dahil hindi namin nakasama o nakasabay ang aming magiging guide. At kami ay nag-antay sa lugar na ito. Nag-stop muna kami dahil hindi nga namin nakita pa ang aming guide. Hanggang sa akala namin naliligaw na kami dahil may isang campsite dito na hindi namin alam kung ito ba o yung meron pang iba. Ang aming na mga napagtatanungan ay hindi rin nila alam. Kaya minabuti namin na bumalik muna upang masalubong namin ang aming guide. Tanging sasakyan lamang ang palatandaan namin sa aming guide dahil hindi nga namin sila matawagan or matext. At maya-maya, nasalubong na rin namin sila. Ibang sasakyan pala, ibang kulay ang kanilang sinakyan. Mabuti na lang kami ay nagtanong-tanong at nakita nila kami at sila ay huminto sa tapat namin. At ngayon ay nagpatuloy kami kasama ang aming mga kapwa nanay na pupunta sa lugar na ito. Ayan, mabuti na lang ang aming driver, si Pastor. Napakaingat mag-drive. Kasama yung kanyang asawa. Kami ay pupunta doon sa bulubundukin. Yung community na to napakahirap abutin dahil napakalayo talaga sa kabihasnan. Hindi basta-basta makakapunta kapag walang sasakyan na maganda ang gulong at akyatin. Biro mo 5 akyatin at pabulusok ang aming dinaanan, 3 ilog. Ayan, habang bumabiyahe kami ay enjoy na lang namin ang napakagandang ginawa ng Panginoon. Yung mga tanawin nakakabusog ng mata.
Yun ang aming ginagawa habang kami nagkukwentuhan. In-enjoy namin yung paligid. Sa napakahabang biyahe, mahigit 2 biyahe na kami, 2 oras kaming nagbabiyahe na. Wala kami ibang nakikita, puro mga bundok, yan, mga kakahuyan, at may mga malalalim pang portion na parang bangin siya. Ngunit enjoy kami dahil alam namin yung purpose. Ano ba yung purpose? Bakit pinadala namin yung mga anak namin dito? Sa mga lugar na ito na walang signal, malayo sa kabahayan. Nais namin na ma-discover ng mga anak namin anong meron sila, anong purpose nila sa buhay. Yung walang hawak na cellphone sa loob ng 1 buwan, yung malayo sa magulang. Bilang magulang, tiniis namin yung pakiramdam na kami ay nalulungkot para lamang sa magiging pundasyon ng mga anak namin pagdating ng araw. Ito yung aming layunin, bakit namin pinadala yung aming mga anak sa campsite na ito. Magkaroon ng purpose ang kanilang mga buhay at maging pundasyon ng kanilang buhay ang Panginoong Hesus. Kaya namin kailangan mag-sacrifice ng oras para sa kanila. At bilang magulang, ito yung pinakamahalagang papel na aming gagampanan sa buhay ng aming mga anak. O nga, nagpundar tayo sa kanilang edukasyon, pero mas dapat pagtuunan natin ang kanilang espiritual na buhay. Isang pundasyon na madadala nila sa kanilang pagtanda hanggang sa kanilang mga pamilya at hanggang sa kanilang pamilya at mga magiging apo pa kung sakali. Itong pundasyon na to ay hindi mababayaran o matutumbasan ng halaga kapag ito ay kanilang isinabuhay. Ang 1 buwan na pananatili nila sa campsite na ito ay realization sa kanilang buhay na hindi lamang material na bagay ang mahalaga. Ito na siguro yung inano ng mga bata. Oo. Yung naghila-hila sila ng mga gamit. Ito na yung rough road. Pabulusok. Mahirap sa magulang yung ganitong sitwasyon. Pero kailangan din namin mag-sacrifice para lamang sa ikakalago ng kanilang buhay espiritual. Tayo bilang mga magulang, andyan tayo palagi sa likod ng ating mga anak para sila ay maging isang mabuting tao pagdating ng araw. Yan, ganito yung aming mga dinaanan. 5 akyatin at pabulusok yung aming dinaanan. Magraba, mabato, madamo. Ito yung aming dinaanan bago kami nakarating doon sa campsite. Office of the Governor. Paris site. Ano yan? Yan lang ilog, dadaanan? Isang ilog lang yan? Isang ilog lang to? Ayan, ito ang unang attempt ng aming guide na sasakyan. Itong pinakamahirap na daan, ang unang akyatin. Kailangan bumuelo para makarating sa taas. Ngunit ang unang attempt niya ay hindi nakadiretso dahil may nasalubong na motor. Ayan, kung mapapansin natin, bumalik siya pababa. Dahil nasalubong niya itong nakamotor na ito, ayan siya. Kaya nagkaroon siya ng pangalawang pagkakataon muli upang umakyat. Yung kinakausap ni Pastor, yan yung motor na nasalubong niya. Kailangan ng buwelo para makarating doon sa taas ng akyatin na yan. Babato, kaya kailangan matibay ang gulong. Mabuti na lang ang gulong ng sasakyan namin ay bagong palit daw ayon sa kay Pastor. Kaya ayan ang pangalawang attempt ng guide na sasakyan. Naging success naman yung kanyang pangalawang attempt. At kami ay sumunod na rin. Pagmasdan nyo kung paano ginawa ni Pastor ang pag-akyat ng sasakyan papunta doon sa taas. Thank you, Lord. Salamat. Thank you, Lord. Mapapatay ko, Lord, talaga. Tapos mag-akyat sa akyatin na yan. Lakas niya, no? Kung sasakyan na sa likod.
siguro. Ganito kabato yung daan. Mapapansin niyo malikot yung sasakyan, kaya malikot din yung kuha ko sa aking mga video. Dahil ang sasakyan ay hindi siya straight ang takbo. Dahan-dahan lang yung pagpapatakbo ni Pastor. Alalay dahil nga magraba yung daan. May akyatin, may pabulusok. 5 akyatin ang aming dinaanan bago kami nakarating sa mismong campsite na kung tawagin ay Sitio Sinlutan. Ang hirap-hirap din kasi ng salitang yan, palagi ko siyang nakakalimutan dahil nga hindi siya pamilyar na salita. Sinlutan. Kahit doon sa kanilang lugar, hindi siya kilala dahil bagong sitio ang lugar na ito. Malayo siya sa kabihasnan. Ang hirap abutin ng mga tulong. Mahirap makarating sa lugar na ito kapag wala kang sariling sasakyan. Ang mga tao dito ay truck ang sinasakyan ng kanilang paraan ng pagpunta ng tulay bayan. sila na ginawa sa Apat na pabulusok na yan. ilog 2. 2 ilog, pang-4 na bulusok. Ay, buho to talaga ang negosyo Kaya nila. nga, puro buho. Ito na yung pang-4 natin na pabulusok. Ibig sabihin, 4 na ang inakyat natin. Lord, 4 we na pray, wag bulusok. lumakas ang ulan sa Magdamag. Para Pangatlong ilog, pang-4 na bulusok. Ano, ilog. Ito yung medyo malaki-laking ilog. Ups. Pag malaki pa, malalaki yung bato. Friendly yung mga tao dito. Lahat ng pasalubong nakangiti eh. Mga friendly sila. Kaya nga. Ay, dinadaan na lang sa kanta ang mga nervyos na naranasan. At ito, napakasimple ng pamumuhay nila dito. Nagkaroon din ako ng realization sa sarili ko. Ayan, masarap nga manirahan sa lugar na ito dahil tahimik at malayo sa pollution. Ngunit, napakapalad ko or namin ng aking mga kasama kung anong meron kami sa lugar kung saan kami nakatira. Dahil dito, malayo sa kabihasnan, hindi basta-basta makakarating sa kabayanan nang wala kang sariling sasakyan. Malayo sa school, malayo sa palengke, malayo sa access ng mga basic needs. Kaya napakapalad pa rin kung anong meron kami ngayon dahil dito sa aming lugar andito na yung maraming sasakyan, may kuryente, may tubig at madaling makarating sa bayan dahil nga marami ng sasakyan. Yan, isang bagay na to na dapat ko ipagpasalamat sa Panginoon bagamat hindi kami nakatira sa lugar na ito, pero sa pagpunta namin dito nagkaroon ng panibagong kaisipan ang aming mga puso, isip sa nakita naming sitwasyon dito. Yung mga kabataan, napaka-inosente. Yan. Ito yung mga panahon kung saan maliliit pa kami na naranasan ko sa probinsya. Nagbalik alaala lang nung ako ay maliit pa nasa probinsya, walang cellphone, walang kahit ano pa mang mga istorbo or maiingay dahil nga tahimik, dahil malayo nga sa kabayanan. Ito yung isang, kung gusto nating magkaroon ng pagdinilay, napakasarap talaga pumunta sa ganitong lugar. Alalahanin yung mga magagandang bagay. Yan, kung paano tayo pinagpala ng Panginoon sa panahon natin ngayon, na dapat natin ipagpasalamat ito sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng mga ganitong klaseng biyaya.
At sa wakas, dito na kami sa TMI Boat Camp 2024 sa Sitio Sinlutan. Pick up. Sa atin lang hindi pick up dito. Ayan na nga, ma'am. Pero kinaya. Hindi, ma'am. Hindi. Hindi ang iti, ma'am. Buo yun kanina. Hindi, pick up Hindi, din. pick. Silip ka uli. Ah! Ay, kausa kayo. Ang ganda ng campsite. TMI Palawan talaga. Yan. Doon yung kanilang mga tent. Kumusta? Kumusta? Oh, kaya kayo dinala dito para masanay kayo na hindi basa sa cellphone. Yan lahat ng ginasaulo namin, oh. Maraming sa kanya. Ito lahat ng ginasaulo namin bago magkain. Talaga? Ha? Bigit. Ha? Mga Proud pa. Tapos, at makikita sa mukha ng mga bata yung kasayahan, yung pag-enjoy nila sa camp. Iba't ibang mga kwento. Yan. Muli, maraming salamat sa panonood. Ito po si Ate Des. Maraming salamat sa pagsama niyo sa aking adventure papunta sa Sitio Sinlutan. Oh, to God be the glory sa safe na biyahe. God bless. At may sumisilip sa salamin. Muli, ito po si Ate Des. Maraming salamat sa panonood ng aking video. God bless! Muli, ito si Ate Des. Maraming salamat sa panonood ng aking adventure, biyahe, papunta sa campsite. God bless!